Kamusta naman kayo mga kabayan at ako'y naririnig na naman, magpapakita na naman sa inyo ng masarap na luto. Ito yung mga kangkong na ito. Nabili ka 3 tali, 10 pisong isang tali, di 30 pesos lang. Iyan, di bagahaw. So, lulutuin natin ng masarap, ile-level up natin ang sarap ng luto niyang kangkong. Sasabahan ka naman natin ng baka, hindi sumarap yan. Tinitilar-tilar na natin ang papagayaan. Inihiwalay natin mga dahon-dahon yan sa mga pinagtangkayang iyan mga kabayan. Ako, talaga ako nai-excite sa luto kung ari ay. Ayan pa, may natira pa, baka makapagsumbaw. Ating titila rin ulit ng papagayaan niyan. Ayaw, si itong kangkaw berde, kasing berde ng utak. Kita nyo ba itong gagamitin ng baka? Beef sukiyaki, maninipis ang gayat niyan. Kaya madali din palambutin kung tutuo, ginagat-gat natin ang papagayaan. Siyempre, ating hahawhawan din ng kariked. Pero patitigisin natin na ng husay, mga kabayan. Ating titimplahan ng masarap bago natin lutuin. At patitigisin lang, kita nyo ba gayaan? Yan ang mapatigis natin, lalagyan natin yung pamintang iyan. Pamintang duwag-duwag. Tapos itong ating extra virgin anchovy extract na pampaalat natin gagamitin. Meron pa rin tayo isasawa din mas masarap pang pampalat. At ito, hindi pwede mawala yung ating oyster sauce na yan. Sauce mercy po. Talaga naman yan, ang pampalinamnam natin atin lahong halo-halo ipapagit. Bababad natin diyan ng mga 1 oras. At siya, katalo na yan. Aming tatanghalianin At ito, tayo ay mag-uutay na magluto ngayon. Ayan pinainit na natin yung ating magic book na yan. Siyempre, para mas magandang paglutuan, ating hinahon ng mantika. At yan na nga, hindi na magdidikit diyan yung bakang iyon. Siyempre, magmamantika pa rin tayo ng karikit diyan sa ating mga pagsasangkot siyang gagawin. Ang ating mga karaniwang pampalasa tulad niyang bawang na yan, mga kabayan. Yan ay talagang sana mayroong plantasyon niyang bawang. Kailangan lagi sa mga lutuin niyan. Di ba gahaw? Talaga naman naalala ko yung kwento ng aking ama. Yun daw kanyang kasama sa trabaho may negosyo. Meron daw silang ice cream plantation ay nalugi. Ice cream plantation gayon. Nagtatanim ng ice cream. Yan, ilagay na natin sibuyas. Mga kabayan, natin sasangkot sa hindi ng papagayaan iyan. Ito na, kita nyo ba ito? Habang-bangaw. Ito, ilalagay na natin yung ating beef sukiyaking iyan. Yan, maninipis yan. Para mga pang sanggipsal din. Paborito kong bilhin yan. Misi ginagawa akong steak yan. Mga kabayan. Madaling ang palambutin yan. Kita nyo ba? Parang pwede na. Ayog na natin ito lang. Pero yung mga gayang luto ng beef. Kung tutusin sa mga pang sanggipsal o pang mga steak ay karikit lang na oras. Pero ito gusto ko manuot diyan sa ating bakang yan yung mga palasang ating gagamitin. Kaya atin palalambutin yan ng sasabawan din natin. At ito, may natira pa, sasaidin ko na yung natira doon sa bute. Bibili na naman ng bagaw. Bikeneme! Marami-rami ng biniling garne. Itong extra virgin anchovy extract na yan. At ito ba? Yung ating oyster sauce na dinagdagan natin. At siyempre naman, yan naman ang ating pampasarap lalo, pampalinamnam. Yan, At ito, karagin na tamay, mga kalahating kutsaritang brown sugar na putla. Yan yung magtutubig pa ng kanya. Pero pag kayo maiga-iga na yung pinaka-natural na katas niyan, kaya ating sasabawan pa rin ng mainit na tubig kung saan doon natin palalambutin ng husay, mga kabayan. Tunay kayo. Yan ay natural na kataspan. Ito, lalagyan natin din ng karikit na toyo, mga kulang-kulang 1 kutsaran toyong iyan. Para masarap din naman ang lasa ng ating paglulutong yan. Simple naman ang lutong, kayang-kaya nyo din mga kabayan. Ito, pampadagim ng karikit ng kulay, black caramel. Ayan, walang amoy masyado, walang lasa. Karikit na karikit lang, masasamyunin yung niyan, aroma, pero wala akong lasa yan. Pampagandala ng kulay. Pampatingkad yan sa ating karne para mas enticing, para mas mukhang masarap siya. Kukulubin natin ng sagay ating utay-utay ng mapalambot yan bago natin sabawan ng tubig. Kaya, siyempre, para yung talagang mas concentrated pa na lasa na
ating mga pinapanimpla diyan ay ma-absorb ng ating baka. Yung tinisting na agad, pwede rin naman ho yan, kung tutusin pwede ng lantakan. Ayan, pero gusto ko palambutin pa rin yan. Ayan, kita nyo baga ating sinabuan ng mga isang tasang tubig yan. At yan, pag nag-reduce, ay ayos na yan. Tunay kaya kukulubin natin ng sa gawing yung palambot, pinahina natin ng apoy. And syempre, dapat din ibinabalik-balik din. Baka mamay mabulitan yung tiga na pala, ay masunugan. Ako, ipapait. Siyak. Hindi masarap. Tunay kaya. May sabaw pa rin, mga kabaya, pero patuloy na nalambot iyan. Kaya ni ating kukulubin pa rin papagaya. Yan so, tunay kayo. Yan na nga. Tamang-tama na yung sabaw niya, nag-reduce na. At yan talagang pwede nang isahog diyan yung iba pa natin mga pansahog na yan, katulad niya mga pinagtangkayan na yung kangkong. Di ba mga kabayan. Talaga namang napakasarap din man niyang kangkong. Di ba tabi sa kuya rin atin nilulutong parang steam mga beef broccoli, yun mga pagayon. At ito, ang pinakamasarap na pampaalat natin gagamitin diyan. Sadyang ipinahuli kong ilagay para hindi masyadong ma-absorb ng ating baka at yung ating mga kangkong na yan ang talagang mas mag-absorb niyan. Baguang balaya, susmarsipaw, kulang-kulang isang kutsara yaon. Tinigis natin, inalis natin ang latak. At napakasarap niya, patanggal umay. Bitang bagoong na yan. Pagkakasarap. Tandaan niyo, pinakita ko sa inyo ng isang araw, yung pork belly na adobo sa bagoong na isda. Panuorin niyo mga kabait, napakasarap din yung hindi pa nakakapanood sa inyo. Pork belly. Adobong pork belly sa bagoong na isda. At ito nga, nilagyan pa rin natin itong niluluto natin ito ng bagoong na isda na napakasarap. Yan At ipalalambutin din lang ng karikit siya mga tangkay na ito ni natunog na langit-ngit sa ngipin niyaan. Pagkaya makunat-kunat pa. Kaya gusto ko pinaangang natin ng karikit. Yan sa inyo napapanood na yan. Kung natatakabay. Ngayon, sasahog na natin itong mga pinagdahunan naman. Yan ating isinama na rin ang mapalambot din natin ng karikit siya. Naman yung hindi para gawing malutong. Dahil may lasa mapait-pait na hindi mo mapawari. Gusto ko diyan sa dahon ng kangkong ay medyo malambot-lambot din ang karikit. Kaya ating kukulubin pa yan ang karikit na oras. Kita nyo baga. Malapit daw sa katotohanan niyang ating nilulutong iyang beef kangkong. Di ba kung anong gusto nyong itawag dito sa luto nating aray, basta gawin ang gawin yung lutaw, sundin nyo laang. Hindi ako mapapahiya sa inyo mga kabayan. Talagang napakasarap. So, Marsipaw Tawaray. Shout out sa ating mga kasagpin, mga kaibigan natin, mga subscribers at mga viewers. Yan dito sa ating YouTube channel ay tunay naman. Wala tayong iwanan mga kabayan at talagang aking sinisipagan. At para sa ganyan, lagi akong may maipakita sa inyong cooking videos na ito. Pinatay na natin ang apoy at luto na iyang ating beef kangkong ni Sir Boyet Sauce Marsipaw Tawaray. Talaga naman nag-aayaya ang sarap. Yan, lalagay na natin diyan sa ating lalagayang iyan. Bago na naman sa paningin ko rilalaga rin. Na mine na naman rin ni Commander doon sa PS Japan Surplus live online selling. Nakapag-mine na naman si Commander Mamilisa. Kaganda rin naman nga doon. Shout out Japan, PS Japan Surplus. Ayan, nilagyan natin ng malutong na garlic. Ayan At ayos na ayos lalaw, ang sarap. Nakikita nyo ba ito? Mga kabayan natin pinaiikot lang ng karikate. At nang sa gayon may drama. Subukan nyo rin mga kabayan lutuin itong ating lutong ito. Kung may gusto kayong itawag diyan, pwede naman. Basta gawin yung luto sa kangkong at baka ay ayos na ayos. Yan, lalantakan na nga ni kabayan. Nalantak na kami din ito na Magsasakol ako diyan, siyempre. Ay napakasarap naman lalo lumantak pagka kinakamay, pag sinasakol. Diba gahaw? Kita nyo ba nag-aayaya, sarap. Tabi sa kuwa, nabagahaw. Mga kabayan. Siya, subok na magluto. Kamura lang nagastos ko din sa mga
Simple-simpleng luto ka rin. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Abangan nyo pa rin ang ating mga susunod na videos. Mabuhay tayong lahat. God bless!